Good morning, kids, at welcome sa ating Sunday School Children's Time. I hope nasa mabuti kayong kalagayan at walang nagkakasakit sa inyo, walang may sakit sa inyo, okay? So, bago tayo mag-start sa ating Sunday School, bago tayo magkantahan, tayo muna ay mananalangin, okay? Please do stand. Samahan niyo ako sa ating prayer, okay? Panginoon, marami pong salamat muli sa another opportunity na ibinigay niyo sa amin para makapakinig ng aming Sunday School ngayong umaga. Dalayan ko po, Lord, ang aming lesson na pag-aaralan. Nawa kayo po ang mabigyan ng glory sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po ako, Lord, as I speak. Nawa ay ang banal na Espiritu ang manguna sa akin. Binabalik po namin ang lahat ng pagpupurit pa sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Ngayon, aawit tayo. Okay? Kantahin natin yung I Am a Christian song. Okay? I believe yung iba, familiar yung I Am a Christian song. Pero sa mga hindi nakakaalam, ganito siya, okay? The song goes like this. Mabagal muna, tapos bibilisan natin, okay? Okay. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. I am a C. Okay? Tuloy-tuloy lang yon, ha? Okay, gawin natin. Mabagal muna, tapos bilisan natin. Okay? Ready na kayo? Okay, let's sing the Christian song. Ready? Sing. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. I am a C. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Okay? Nakuha niyo ba? Sa susunod, pag-aralan natin uli, ha? Ngayon, yung second song natin is Deep and Wide, Deep and Wide. Lahat tayo kakanta, okay? Ready? Sing! Deep and wide, deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Baliktad naman. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Okay, very good. So ngayon, dadako tayo sa ating Sunday School. Sa ating Sunday School lesson, okay? Ready na kayong makinig? Okay, very good. Makikinig kayo, ha? Hiramin ko yung mga tenga nyo para maintindihan nyo at mapakinggan nyo ng maigi yung ating kwento ngayong umaga. Okay? So, bago tayo mag-start sa ating lesson or sa ating kwento this morning, hingin ko kayong lahat na tumayo and get your Bible, open with me sa John 15, okay, verse 13. Nandiyan na ba kayo? John chapter 15, verse 13. Sabay-sabay nating basahin, mga bata, ha? So, basahin natin. Ready? Read. Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends. Okay. So, maganda ang ating topic ngayong umaga. Ito ay tungkol sa mga magkakaibigan. Kayo ba may mga kaibigan? Siyempre, lahat tayo may kaibigan, di ba? Pero yung mga kaibigan ba na meron kayo ay totoong kaibigan? Okay. So ito ang ating kwento ngayong umaga. Ang pamagat ng ating kwento ay 4 friends. 4 na magkakaibigan. Okay? So a long time ago, in a jungle, lived 3 friends. Okay? Sa isang gubat, merong nakatirang 3 mga magkakaibigan. Nakikita nyo ba? Nandyan si Daga, si Pagong, at si Uwak. Alam nyo ba, mga bata, itong 3 magkakaibigan na to, they were very great friends. Okay? They were very good friends. Kasi, bakit? They always helped each other. Kapag may problema yung isa, tinutulungan niya. Kapag yung isa naman yung problema,
tinutulungan nila yung bawat isa. So, isang araw, habang sila ay nakaupo at nagkukwentuhan, okay, merong isang deer na dumaan, isang usa, dumaan sa harapan nila. So, sabi ni Turtle, bago ka lang ba dito, deer? Sabi niya, baguhan ka ba dito sa gubat na to? Sagot naman ng deer, ay oo, bago lang ako dito. Ang totoo niyan, galing ako sa kabilang gubat. At dahil walang gustong makipagkaibigan sa akin, ayaw nila sa akin, kaya naglakad-lakad ako at napadpad ako dito sa kagubatan na to. Sabi niya, kagubatan na ito, sabi niya. So sabi ng turtle, ay ganun ba? Alam mo, 3 lang kaming magkakaibigan. Pero ngayon, 4 na kasi ikaw ay kaibigan na namin. So 4 na tayong magkakaibigan nito, sabi niya. So si deer o yung usa, tuwang-tuwa kasi first time niyang magkaroon ng kaibigan. Okay? So, ang ginagawa nila araw-araw, okay, magmi-meet sila sa isang lugar at kanya-kanya silang lugar na pupuntahan para makahanap sila ng kani-kanilang pagkain. So habang umalis sila, si Pagong pumunta doon sa lugar na pupuntahan niya para makahanap ng pagkain, ganun din ang ginawa ni Uwak, ganun din si Usa, at ganun din si Daga. Okay? So araw-araw ginagawa nila yon. Morning, makikita sila doon, aalis sila, pero bago mag-sunset, okay, sila ay magkikita muli doon sa lugar na yon para mag-share ng mga nangyari sa kanila, magkukwentuhan sila. Pero alam nyo ba, dumating yung isang araw na hindi nakabalik babalik sila para kumuha ng pagkain, babalik uli sila doon sa lugar na yon para mag-share. Pero one day, yung deer hindi nakabalik. So sabi ni Daga, bakit kaya wala si deer? Sabi niya, hindi ito usual, sabi niya, hindi dapat ito, sabi niya, kasi araw-araw ganito yung ginagawa natin, pero bakit hindi siya nakabalik? Ano kayang nangyari sa kanya? So sabi ni Pagong, oo nga no? Sabi niya, bakit wala pa kaya siya? Sabi niya, baka may nangyaring masama sa kanya. Tara, hanapin natin siya, sabi nung Daga. Sabi naman ni Crow, o sige, sabi niya, mga kaibigan, ganito na lang ang gagawin natin. Ako na lang muna ang maghahanap sa kanya kasi meron akong pakpak at kaya kong lumipad sa papawirin para agad kong makita kung nasaan si Usa, si kaibigan nating Usa. So lumipad ngayon si Uwak. Lumipad siya ng lumipad at maya-maya, ilang sandali lang, may narinig siyang tinig. Palagay nyo, ano yon? Humihingi siya ng tulong. Sabi niya, tulungan niyo ako. Sabi nung boses. So, hindi naglaon, pinuntahan nung Crow o yung Uwak kung saan nanggagaling yung tinig na humihingi ng tulong. Okay? So, pagbaba niya, nakita niya si kaibigang Usa. Anong nangyari sa kanya? Siya ay nasa panganib. Siya ay natrap ng isang mangangaso or hunter. So, dahil naka-net siya, hindi siya makagalaw. Nahuli siya ng isang mangangaso. So sabi niya, kaibigang Uwak, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Sabi niya. Sabi ni Uwak, sige, kaibigang Usa, maghintay ka lang dyan. Iisip muna ako ng paraan para ikaw ay matulungan namin. Sabi niya, tatawagin ko si Pagong at saka si Daga. O sige, sabi niya, bilisan mo ha, bago dumating yung mangangaso. So lumipad uli, pabalik si Uwak. Okay, lumipad siya uli, pabalik kung saan sina Pagong at Daga. Nakikita niyo ba? So, si Uwak, sinabi niya lahat kung ano yung nakita niya. Nag-report siya, sabi niya, nasa panganib yung ating kaibigan na si Usa, kailangan niya ng tulong. O sige, ganito ang gagawin natin. So, nag-usap sila at nakaisip sila ng paraan para tulungan yung kaibigan nilang si Usa. So, si Uwak, nag-umpisa siyang lumipad, pabalik dun sa kaibigan nilang Usa,
At yung dalawa, nag-umpisang lumakad. Of course, si Pagong, no, mabagal yung lakad niya. Pero si Daga, mabilis na nakapunta rin doon sa lugar kung saan yung kanilang kaibigang usa. At alam niyo ba, habang wala pa yung mga ngaso, okay, pagdating nila doon, nag-start na si Daga nangat-ngatin yung net na nakabalot doon kang sa usa. Okay? Nginat-ngat niya. At itong nangyari, nabutas niya yung net. At itong kaibigan nilang si Usa ay nakalaya. Sabi niya, mga kaibigan, maraming salamat ha. Kasi tunay kayong mga kaibigan dahil nasa panganib ako. Hindi kayong nagdalawang isip para tulungan ako. Sabi niya, oo, dahil tayo ay magkakaibigan, sabi ni Daga. So maya-maya, si Daga may narinig na mga yapak. Palagay niyo sino yon? Yes, yun yung hunter na nakadakip kang usa. So sabi ng Daga, tara na, sabi niya, umalis na tayo kasi paparating na yung mga ngaso. So yung mga apat na magkakaibigan, madaling nagsitago. So si Uwak, mabilis siyang nakalipad sa papawirin. Samantalang si Daga, may nakita siyang malapit na butas doon sa kinaroroonan niya, agad-agad siyang pumasok doon sa butas. Samantalang si Usa, dahil mabilis siyang tumakbo, nakatakbo siya agad at nakatago sa mga halaman na matataas. Okay? Yung parang yung mga bushes, doon siya nagtago. At unfortunately, si Pagong, dahil mabagal siyang lumakad, hindi siya agad-agad makatakbo mga bata dahil pagong nga siya, di ba? So dahil mabagal siya ay nahuli nung mga ngaso. So si Pagong, dahil nahuli siya, nilagay siya sa isang sako ng hunter. So dinala niya ito, okay? Nung umalis na yung hunter, dinala niya yung Pagong na nakasako. So, nagkita yung tatlong magkakaibigan sa isang lugar para, mag-isip ng paraan, paano nila sasagipin or paano nila matutulungan yung kaibigan nilang si Pagong na nahuli ng mga ngaso. So, sabi ni Uwak, ganito yung gagawin natin, okay? Habang hindi pa sila nakakarating sa tabing ilog, okay, magmadali tayo. Okay, may plano na ako, sabi niya, para matulungan natin yung ating kaibigang si Pagong. Sabi ni Deer, oo, sabi niya, tulungan natin siya kasi tinulungan niya rin ako. Sabi niya, tinulungan niyo ako, kaya tulungan din natin siya. Oo, sabi niya, kasi tayo ay magkakaibigan, kaya dapat tayong magtulungan. Okay? So, yung plano nila, okay, habang wala pa yung mga ngaso, tama nga sila, hindi nakadating agad yung mga ngaso sa tabing ilog. So, ang plano nila, magpapanggap, okay, magpipretend yung usa na siya ay patay na. So, humiga siya sa tabing ilog. Okay? So, itong Uwak naman, nagpretend siya, okay, na tinutukan niya yung mata nung usa. So, maya-maya, dumating yung mga ngaso, mga bata. At anong nakita niya? Dahil sa sobrang tuwa niya, nakita niya yung usa. Tuwang-tuwa siya, mga bata, kasi itong usa na to, hinuhuli niya, di ba? Pero nakatakas. Pero ngayon, nandito yung usa sa tabi ng ilog at patay na. Akala niya patay na yung usa, okay? So, anong ginawa ng mga ngaso? Sabi niya, yun yung usa na? Nahuli ko. Pero, ang galing naman, sabi niya, nandito lang pala siya at kukunin ko yung usa na to. Sabi niya, kukunin ko siya, sabi niya. So, binitawan niya ngayon yung daladala niyang sako. Okay? So pagkababa niya ng sako, agad-agad niyang pinuntahan yung katawan ng usa. Kasi gusto niyang iuwi ito. So, ayan, nakikita niyo, yung Daga, nung nag-start ng lumakad yung mga ngaso, papunta doon sa usa na nagpanggap na patay, okay? Dali-dali niyang, nginat-ngat yung sako kung saan nakalagay si Pagong. So, ngat-ngat niya, at hindi maya-maya, okay? Nabutas niya yung sako dahil sa talim ng ngipin niya,
yung dagang to, magaling siyang ngumatngat, okay? So, nangatngat niya yung sako na lulan ng pagong. At anong nangyari? Naligtas niya yung kaibigan niyang si Pagong. At sabi ni Pagong, maraming salamat ha, daga. Kasi kung hindi dahil sa inyong mga kaibigan ko, malamang sabi niya, naidala na ako nung mga ngasong to. O tara na, sabi ni daga. Magtago na tayo. So, mabilis silang, umalis doon sa tabi ng sako at nagtago sila doon sa mga halaman. Okay? So, nung pagpunta ng mga ngaso, okay? Pagpunta ng mga ngaso doon sa deer, yung nagpe-pretend na patay na, okay? Ayan. Makikita natin, sandali lang ha. Ayan. Ayan, no? Nagpretend siyang patay na. Pagkalapit niya, agad-agad tumayo si Usa. Tumakbo siya ng mabilis. At ito namang si Uwak, lumipad siya ng mataas, okay? Mabilis ng paglipad niya. At sabi nung sabi nung mga ngaso, akala ko pa ma'am din, sabi niya, patay na. Sayang, sabi niya, mauuwi ko sana yung katawan ng Usa, sabi niya. So, ang laking panghihinayang niya kasi akala niya makukuha niya at mabibitbit niya pauwi yung katawan ng Usa. So, pagbalik niya, okay, pagbalik niya dun sa sako na kung saan nandun yung pagong na nahuli niya, okay, pag angat niya sa sako ngayon mga bata, magaan. Okay? So, pag angat niya gano'n, nakita niya yung butas sa sako. Ano ba yan? Sabi niya. So, sobrang disappointed yung hunter. Sabi niya, sayang naman, sana hindi ko na binitawan. May pagong na sana ako. At saka, Usa, kaso lang, parehong nawala. Okay? Kasi yung mga ngaso naging greedy. Okay? Kaya, uuwi siya ngayon na walang bitbit. Okay? So, yung apat namang magkakaibigan, anong palagay niyong nangyari sa kanila? Okay? Sila ay tuwang-tuwa. Okay? Nag-meet na naman sila sa isang lugar, nakita-kita sila, at sabi nung Usa, sabi niya, Pagong, maraming salamat ha, kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nahuli ng mga ngaso at hindi ka sana mapapahamak nung kinuha ka niya. Hindi ka sana isinako ng mga ngasong yon, sabi niya. So sabi ni Pagong, okay lang, sabi niya. At least nailigtas niyo naman ako, sabi niya. At salamat sa tulong ng mga kaibigan natin, okay? Tunay nga na masaya kapag meron kang mga kaibigang maaasahan. Totoong kaibigan na tutulong kapag sa oras ng pangangailangan. So, masayang-masaya si Usa, si Daga, si Uwak at si Pagong dahil sa kanilang pagkakaibigan. Okay? So, makikita natin dito mga bata na yung apat na mga animals na natin sa lesson, sila ay nagtutulungan. Okay? Kahit sa mahirap na sitwasyon, hindi sila nagiiwanan. Okay? At alam nyo ba, meron tayong kaibigan, isang kaibigan na binigay niya yung buhay niya para sa atin. Sino yon? Okay? Si Jesus Christ. Okay? Mga bata, si Jesus napako para sa ating mga kasalanan. So siya ay namatay, pero hindi lang siya namatay. Muli siyang nabuhay. Okay? Para sa atin. Okay? Kasi yung Panginoon, kinoconsider niya na tayo ay kaniyang mga kaibigan. Okay? Kaya yung Panginoon, binigay niya yung buhay niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa mga taong tatanggap sa Kanya. Katulad ng kanta natin kanina, yung I Am a Christian song, sabi niya, kapag ikaw ay may Kristo na sa puso, mamumuhay tayo kasama si Kristo sa langit. Gusto niyo bang mangyari yon? So, sa mga kabataan na wala pang Kristo sa kanilang puso, hindi pa ninyo tinanggap si Kristo bilang Diyos niyo tagapagligtas, ngayon yung oras na kailangan nating sampalatayanan si Kristo, okay? Kailangan nating tanggapin si Kristo sa ating puso at humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Para yung Panginoon, papasok siya sa ating puso, okay? Tayo ay magiging kaibigan niya, okay?
'Di ba? Wala nang higit na kaibigan dito sa mundo, okay? Kundi si Jesus Christ lang. So, ngayon mga bata, sa ating pagtatapos, tayo muna ay mananalangin. Sana ay na-bless kayo sa ating kwento ngayong umaga. At nawa, meron rin kayong mga kaibigan na kung saan maaasahan nyo. Okay? At mas higit, meron kayong Kristo sa puso nyo na, tatanggapin nyo siya sa puso nyo. Siya ay magiging kaibigan nyo. Okay? So, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa aming napag-aralang kwento. I do pray, Lord, na patuloy po kayong gumawa sa bawat bata, Panginoon, na nakikinig sa aming Sunday School. Dalayan ko po, Lord, na patuloy po kayong gumawa sa buhay nila at sa mga kabataan, Lord, na hindi pa po nakakakilala sa inyo, nawa ay tanggapin po nila kayo bilang Diyos nila tagapagligtas. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti ninyo na kayo po ay ibinigay nyo po yung buhay nyo para sa amin, Panginoon, na mga kaibigan nyo. Maraming pong salamat sa kabutihan nyo sa amin at tunay, Panginoon, ay wala pong ihigit, Lord, sa pagmamahal na meron po kayo sa amin. Binabalik po namin ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga bata, I hope you'll join us again next Saturday. Paalam!